Ayon sa World Health Organization, ang pinsala na dulot po ng mga trahedya sa kalsada ang sanhi ng pagkamatay ng mahigit 13 milyong katao taon-taon sa buong mundo. Sa Pilipinas, patuloy na dumarami ang mga namamatay dahil sa mga peligrosong lansangan. Naka-red light ko kasi sir, so na-stop kami and then nagulat talaga ako, inararo kami nung taxi. This is my first time. Tagal ko na po nagmumotor, ngayon ako ng aksidente na ganito. Meron po talaga hindi maiwasan na tayo nag-iingat, pero yung ibang gumagamit ng kalsada, hindi marunong mag-iingat. Parang tutulog-tulog pa eh. Mukhang puyat. Alam mo, hindi natin alam kung hangover yan o ano eh. Pag stop ng motor pag preno ko hindi na kinaya eh. Nag-release na ako ng preno eh. Nag-release na ako ng cambio eh. Pag neutral ko hindi kinaya pag preno ko. Hindi naman. Hindi lang talaga kinaya. Biglang kumalubog na lang sa likod ko yung yung sasakyan. Pagtingin ko motor pala. Tapos may sumigaw kasi may parang naipit yata siya sa likod. So kailangan ko siyang i-forward ng konti. Binunggo niya kami. So, tumilapon ako papunta ron, naipit ako doon, buti nakagira ko. At tingnan mo, sa damage niya, mabilis. So, nag-stop lang siya nung maipit na kami lahat. Kasi hindi na siya gugulong eh. Pinapupuna mo yung gulong ko, nakakalang doon sa gulong niya. Saka lang siya nag-stop. Buti, buhay kami pareho. So, wala naman kaming damage. So, buti nga, naka-safety gear ako. Hey! Konti lang! Tingin mo! Ayan! Kanina na! Isa! Dalawa lang mo! Hawak! Baka bumagsak! Okay! 1, 2, 3! Kasama ni Mali! Bali, 34 years na akong nagmumotor. Hindi lang to basta passion, kundi religion na para sa akin. First things first, yung pagiging rider, anytime mag-decide kami na pupunta sa isang lugar, isang sakay lang kami. Mabilis, mas matipid kaysa sa ordinaryong kotse, mas magaan, walang traffic. So, kumbaga napaka-convenienteng gamitin ang motorsiklo. Sinasabing ito medyo delikado dahil dadalawa ang gulong, pero disiplinadong rider ka naman, mas maayos. At bilang isang rider, advocacy ko na rin yun na magturo ng tamang pamamaraan para sa pagmumotor. Kung napupunan nyo, bakit kami nagbuo ng isang grupo na katulad nito? Yun nga ay para ma-educate ang lahat ng rider na ang tamang pagbumotor ay katulad ng pagsusuot ng mga ganitong protective riding gears. So make it sure na kapag kayo'y nakasuot ng helmet, ang kanyang strap ay nakalock. Kasi may mga pagkakataon na kapag humagis yung rider na tanggal ang lock, minsan naaalis ang helmet. Then, ang tawag dito, reflectorized vest. Kahit kilometro ang layo nito, ng distance nito sa sinusundan, mapupuna mo siya. Itong protective riding gear na katulad nito, ito yung gloves na tinatawag. Since yung ganitong klase na leather type, racing gloves, medyo may kamahalan, huwag tayong magsusuot ng gloves na putol. Tanging nagtatricycle lang ang gumagamit ng putol na gloves dahil sila nanunukli ng barya. Once na tayo ay natumba, ang instinct ng rider itutukod ang kamay sa kalsada. Kailangan din naka-jacket at nakapantalon. Imbis na gastusan natin yung mga motor natin para gumanda, ang gastusan natin ay yung ating katawan para protektahan tayo nito. Gumagastos nga tayo ng 30,000 sa pagpapaganda ng motor. Kapag nadisgrasya ka, wasak yung 30,000 mo, wasak din yung katawan mo. Paano kung nag-invest ka sa katawan mo, mawasak man yung motor mo, buo ang katawan mo, makabibili ka pa rin ng bagong motor nang wala kang galon. Tandaan nyo, masakit magtanggal ng buhangin sa sugat. Hindi ito acts of God. And therefore, there is no such thing as road accident. Because